Akala mo ba nakita mo na ang lahat sa K-pop? Demon Hunters, hindi pa pala? May mga tinanggal na eksena na nagdulot ng mas maraming tanong kaysa sa takdang aralin sa matematika. At hindi lang ito simpleng pampalipas oras. Hindi natin pinag-uusapan ang mga sandaling pwedeng nagbago ng kwento, nagbigay ng emosyon, o naghatid ng magandang meme. May mga eksena ng pag-aampon ng mahiwagang hayop, Pinterest-style outfits, at ilang di napansing hiyas. Ngayon, pag-uusapan natin ang mga eksenang di na isama sa pelikula na siguradong masayang panoorin. Numero 1, nabigyan sila ng bahay sa isang tinanggal na eksena. Makikita natin sina Huntrix na inampon ang mga espiritu ng hayop ni Ginu at sana maging opisyal na ito dahil may pahiwatig na nangyari na ang pag-aampon. Sa dulo ng pelikula, makikita sina Tigre at uwak ni Ginu na pinagmamasdan ang mga Huntrix na tila may koneksyon sa kanila. At mas may saysay ito dahil suot ni Zoe ang sweater na may mukha ng asul na tigre. Kaya bakit pa siya magsusuot noon kung walang dahilan? Kung maghihintay tayo hanggang sa end credits, makikita natin na kasama na nila ang uwak at nakikipag-interact na parang alaga na nila ito. Ngunit kailan at paano ito nangyari, hindi natin alam at malamang hindi na natin malalaman. Numero 2, magkakaroon tayo ng katumbas nito sa Koreano, sabi nila. Doon karaniwan ng sumasali ang mga idol sa iba't ibang paligsahan at may lahat ng uri. Sa Demon Hunters, hindi ito exception. Pinlano ang isang eksena kung saan maglalaban ang mga pangunahing bida laban sa Saja Boys at malamang pati sa isa pang grupo ng mga idol sa isang palabas na parang idol survival. May mga musical at koreografiya pero oo o hindi. Ang saya sanang mapanood sila sa isang mas kaswal na setting, puno ng enerhiya at mga biro habang dumadaan ang mga pangunahing bida sa iba't ibang hamon. Pero anong nangyari dito kasi tinanggal naman talaga ito? Pinalitan nila ito ng eksenang kumakain ang mga bida na okay lang pero paulit-ulit naman silang kumakain sa pelikula, halos hindi tumigil. Numero 3, lahat tayo ay nadurog sa sakripisyo ni Jinwoo pero sige mga kaibigan, ayon sa mga animator, nakatakda talagang mamatay si Jinwoo o sige, kahit papaano ay mawala. Tinanggal ang eksenang nagpapakita ng ibang paraan ng pag-alis ni Jinwoo. Dito, ibibigay niya ang sombrero kay Rumi at biglang maglalaho, iniiwan tayong maraming tanong dahil hindi natin malalaman ang nangyari sa kanya. Ang ideya ng eksenang ito ay iwan ng tanong para sa posibleng susunod na pelikula. Para maibalik si Jinwoo, kailangan talaga siyang bumalik dahil wala namang saysay bigyan ng ibang manliligaw si Rumi. Talagang nagka-connect sila. Numero 4 ang mga outfit. Iconic at dekalidad ang mga damit lalo na sa idols pati na rin ang skincare. Hindi laging perpekto ang mukha ng mga Koreano. Nakaplano talagang may eksena na magsusukat si Rumi ng maraming damit bago pumili. Pero maliit lang na bahagi ng plano ang nakita natin. Maraming disenyo at kasuotan ang nakaplano sanang ipakita sa pelikula. Napakaraming modernong at napakaastig na mga kasuotan na ginawa ng mga designer na karamihan ay parang galing sa Pinterest. Ipinapakita ng bawat kasuotan ang personalidad at estilo sa pakikipaglaban ng bawat miyembro. Sa huli, wala tayong nakuha sa mga ito at napalitan lahat ng eksena ng 3 bida na kumakain. Oo, madali lang. Kaya nilang gumawa ng maiikling eksena kung saan sinusubukan ng mga bida ang bagong damit. Dito ang tanong ay kung papanoorin mo ba ito? Ako oo, kasi kailangan ko nang i-update ang aking ika-5 aparador. Plano talagang ipakita ang ama ni Rumi kahit sa alaala o litrato lang. Bagay na hindi mo makikita sa buong pelikula. Ang kakaiba ay may ilang mga ilustrador na ginawang. Kinumpirma nila na oo, plano talaga na lalabas siya at magiging isang napaka-emosyonal na eksena kung saan inaalala ni Rumi ang kanyang ama. Pero sa huli ay tuluyang tinanggal ito at syempre, inalis nila ito. Bakit di natin alam? Tiyak, isa itong malaking misteryo at posibleng may lihim na disenyo ng ama na nawala sa tala ng mga ilustrador. Sa ngayon, masasabi ko na mas kamukha ng tatay niya si Sai dahil ang pinakasikat na teorya tungkol sa tatay niya ay siguradong mas malakas siya kaysa kay Gima. At sino pa ba ang mas bagay kundi ang lumikha ng Gangnam Style? Maaaring isa siyang demonyo na may ibang plano o baka isa lang siyang ordinaryong tao na naging demonyo tulad ng iba.
Maraming umaasa na si Guima ang ama ni Rumi na mas mukhang baliw kaysa teorya ko kay Sai bilang numero 6. Kung may tatay tayo, nasa ng nanay? Mahalaga siya kahit hindi napansin. Dapat sana lalabas ang nanay ni Rumi pero tinanggal siya sa hindi malamang dahilan. Kasunod ng pagbunyag na kalahating demonyo si Rumi, magaganap ang mahalagang eksena sa pelikula. Tatakbo siya ng walang direksyon at bago harapin si Celine, matatagpuan niya ang libingan ng kanyang nanay. Pero hindi ito kasing liwanag ng pelikula, mas madilim, marumi at may matinding enerhiya. Matutulala si Rumi sa pagkalito. Ano ang nangyari sa nanay niya? Makikita ba siya ni Rumi? Bakit may demonyong enerhiya siya? Nilagyan ba siya ng kulam? At naapektuhan si Rumi ng lahat ng kadilimang ito? Hinahabol siya ng nakaraan ng kanyang pamilya. Oh, sige, mangyayari lang yon kung may ganoong eksena. May mga teorya na si Celine ang pumatay sa nanay ni Rumi pero kulang sa ebidensya. May chismis din na si Celine ang dahilan ng pagkamatay ng demonyong ama. Isipin nyo lang. Parang eksena ito sa isang kabanata ng La Rosa de Guadalupe kung saan pinatay ng matalik na kaibigan ang isa pa dahil sa inggit o dahil hindi niya gusto ang lalaki nito. Inalagaan niya ang anak ng kaibigan niya dahil sa pakiramdam niyang sobra siya. Nang lumaki ang bata, nalaman niya ito sa espiritu ng nanay niya. Magandang kasunod na kwento ito. Numero 7 ang mga halikan nila Rumi. Hindi talaga patas ang buhay mga kaibigan dahil inagawan tayo ng lahat ng halikan ni Rumi at Ginu. Lahat tayo umaasa na maghalikan ng matindi ang dalawang ito, lalo na't maraming pahiwatig ang pelikula tungkol dito. Pinaasa lang nila tayo at iniwan parang nobya sa altar. Ang una sana ay sina Rumi at Ginu na pumunta sa isang aquarium at doon sila magkakaroon ng usapang magkasintahan. At sa huli, magtatapos sila sa isang halikan. Maraming mga eksena ang tinanggal, pati na rin ang mismong direktor na si Maggie Kang umamin na may 3 eksenang inalis. Pinag-uusapan pa ang eksena na gwapo si Ginu at bukas ang polo niya. Wala na tayong magagawa, kailangan na lang natin itong imaginein. Sa Wattpad 8, makikipaglaban si Rumi sa kanyang mga panloob na demonyo sa isang tinanggal na eksena. Pagkatapos niyang ipakita ang anyong demonyo, lilitaw siya sa madilim na lugar malapit sa libingan ng ina, sa daan sa pagitan ng libingan at portal ng mga demonyo habang nilalabanan ang memory block. Kahit gusto natin makita, naiintindihan kong tinanggal nila kasi hindi babagay sa kabuuan. May seryosong eksena, habang sa parehong pelikula ay may sobrang nakakatawang eksena ng pagkain ng sushi. At kung pag-uusapan na rin lang natin ang mga eksena, kailangan ko bang banggitin ang isang bagay na kailangan kong alisin sa isipan ko? At ito ang numero 9, ang pagbabago sa mga disenyo ng mga pangunahing tauhan. Madalas magbago ang mga character sa animated na pelikula. Maraming yugto mula sa kakaiba hanggang sa maliliit na pagbabago na artist lang ang napapansin. Gusto ko talagang makita si Rumi na nag-i-skate, nadadapa at kumakanta ng magagandang kanta tungkol sa motibasyon at pagkakaibigan. Pero sa tingin ko masyado na yun. Kayo, anong palagay nyo? Panghuli, si Baby Rumi ang numero 10 plano, sana nilang dagdagan ang eksena tungkol sa pagkabata at paglaki niya. Madalas siyang kargahin ng magulang, laging pinapalitan ng diaper dahil sa pupu, lumaki at nagsuot ng Crocs hanggang sa naging batang palaban. Tinanggal ang mga eksenang ito dahil sumobra na sa oras ang pelikula. Astig kung maisasama nila lahat ito sa extended version ng pelikula. Di ba kayo naniniwala? May ilan ding iniisip na baka gamitin uli ito para sa animation ng anak ni Rumi. Kung mapapansin, kamukha ni Ginu ang taong ito, suot ang sexy na damit ng salamangkero at parang adult na version ni Rumi na may itim na buhok. Hindi ako sigurado. Kayo, anong tingin ninyo? Pagkatapos ng chismis sa pelikula, masasabi nating kailangan pa ng mas maraming eksena sina Rumi at Ginu. Hustisya ba para sa bawal na pag-ibig? Kung nabitin ka at gusto mo pa, i-like at mag-comment kung anong eksena ang gusto mong makita. Mag-subscribe para sa higit pang video.